Yo, yo! What's up mga kabutingting? Yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Ngayon tayo ditong home service na dalawang electric pan at saka washing daw. Daw kasi hindi ko alam kung saan ba na washing dyan. Yun ba? O yung nakabalot or ito. So, andito tayo ngayon sa Buntok. Bayan lungsod ng Buntok. Ayan, sakop ito ng Southern Leyte. So bago ko ito kalikutin, yan, disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. So ito yung ating... Ma'am, alin pa lang washing gagawin? Kanina. Yan. Yung nakabalot pala na washing machine ang papagawa ng may-ari. So ito yung ating uunahin, 18 inches na prag type. Brand ito ay Eureka, tapos itong isa ay Kim. Ano yan, ma'am? Ano yan? Ha? Onja, gamay rin mong badyaran ni mga sa kalibo ra kapin. O, duha kalibo. Yan, bali. Dali ha. Kinalawang na pala ito. Yan, ayos ko lang yung aking tripod. Yan, tanggalin natin ito. Kaso matigas. Ako, hindi na matanggal. Bali, yung ano na lang ang tanggalin natin. Yung tornilyo sa grills. Buti na ikot pa. Yan. Tapos, gamit tayo ng flat screw. Ewan ko lang kung kita to sa camera. Uy, tali. Putulin muna natin itong nakatali. Natali ng cable tie. Bakit kaya tinali pa ito ng cable tie hindi naman sira yung kanyang ring. Yan, una ay ikutin lang natin tong ilise. Yan, kung makikita nyo, napakalambot. Salita na salita. Ayan, malambot, matagal siyang huminto. Saksak natin itong power cord. Pagpagan muna natin ito. Ayan. So, saksak ko yung power cord dito at tignan natin. Naka number 1 pala. Number 1 ba? Or anong number to? Number 1 nga. Saksak na rin. Sasabog lang naman yan kung sasabog. Ayan. Naisaksak na. Pero parang bulol pa. Walang react yung kanyang motor. Walang kahit ugong. Tanggalin natin yung saksakan. Tapos medyo mahirapan yata ako nito sa pagtanggal ng ilise dahil tinalawang yung kanyang shafting. Tanggalin natin ito. Luwagan lang natin yung tornilyo. Ayun, buti umikot pang kagwang. Tapos sandali lang. Higpit balik natin sa pag ano pala. Higpitan natin konti lang. Ayan. Try ko itong erekta. Taas ko lang yung aking tripod. Yan, tanggalin natin ito. Ayan, tapos pati itong kanyang switch handle. Tanggalin natin yung tornilyo dito. Ayan. Wala pang gumalaw nito. At maganda pa yung kanyang rewind. Pero mas maganda kung malangisan natin ito. Tsaka matanggal natin itong kanyang ilise bago tayo magrekta. Pero try muna natin direkta bago natin linisan. Paandarin muna natin. Tanggalin muna natin itong capacitor, yung tornilyo. 1.5 microfarad ang nakalagay na capacitor. Uy, basag din yung kanyang ano nito. Ito yung kanyang pinagkabitan ng swing arm. Ito, yan basag. Ewan ko lang kung mayroon ops, matutumba pa. Dali ha, pandarin muna natin ito. Yan, kung gagayahin nyo itong aking pamamaraan ay nasa inyo po. Ito naman ay walang pilitan. Ayan. So saksak ko lang dito yung power cord.
Uy, oops. Hindi maganda yung piston natin. Patayin muna natin ito. Yan, tapos saksak ko dito yung power cord. Pihitin natin sa number 1. Tapos itatap ko lang itong aking pinutol galing dito sa, ito yung common kasi kulay gray. Tap natin dito sa binalatan ko dito sa linyas capacitor. Tingnan natin kung saan ba yung ikot, pakanan ba or pakaliwa. Ayan, pakaliwa. Mali yung aking ano na pagbalat. Tingin ko may problema capacitor nito, may mabagal. Saksak ulit dito yung power cord, tapos itap ko dito sa pangalawa kong binalatan. Ayan o, umaandar na siya kaso mabagal. Ayan o, para maniwala kayo na ito ay medyo may kabagalan na, putulin na natin itong capacitor. Balatan lang natin. Tapos gagamit tayo ng tester. So yan, ito yung ating tester. Tapos nakasit na yan sa capacitance. Ayan, kitang kita naman. So tingnan natin ito kung ilang microfarad na lang. Nakalagay dito, sabi ko nga ay 1.5 microfarad. So tingnan natin, dahil medyo may kabagalan na. Ito, medyo mahirapan tuloy na tayo nito dahil sinagad ko pagputol. Tingnan natin para kita yung ating tester. Yan, mayroon na lang tayong 800 or 900. Ito. Ayan, 1,000 na lang. Pataas ng pataas ah. Pinagluluko yata ako nitong aking tester ngayon ah. Dali ha. Tatagalan tayo nito ah. Balik ta rin ang ating test probe. Ayan, 700 na lang talaga yung ating nakuhang resistance, capacitance dito, kaso tumaas tapos bumaba. Normal na yata ito. Ayan, medyo may problema na rin itong capacitor, mababa na talaga, kaya siya umaandar siya pero mabagal. So gagawin natin itong electric pan na ito ay kakalasin ko ito para malinisan yung kanyang loob or malangisan din. So kuha lang ako ng vice grip. Yan, bali ito yung vice grip. Ipit lang natin yung shafting. Ayan, tapos luwagan pa pala muna natin itong tornilyo dahil hinigpitan ko ito. Ayan, tanggalin ko na, baka mawala pa. Tapos ikot-ikot lang natin itong kanyang shafting hanggang sa lumabas, kaso matigas. Ihaya natin. Tapos lagyan natin ng langis. Ako wala kasi akong W40, hindi ako gumagamit nun. Kaya langis lang. Saka ako ito ikot-ikutin yung kanyang LC hanggang sa lumabas. Ayan, tanggal na. Kalawangin na nito. Matabi kasi ng dagat ito mga kabuting-ting. Dito sa likuran ko dagat na. Uy, nakaano na rin pala ito. Katornilyo na. Tanggalin natin. Uy, dali, salita na salita palang kagwang. Yan o, ito ang sinasabi ko. Nakatornilyo na. May guard lock naman ito pero parang wala nang silbi yung guard lock. Dahil nakatornilyo na yung screen, sinama na sa pagtornilyo. Bali purpose na lang nito, kaya ako to babaklasin para malinisan yung loob at saka malangisan. Itong aking pamamaraan, sabi ko nga kanina, ay pwede nyong gayahin, pwede rin pong hindi. Itong mga ginagawa ko na bypass, hindi ito gawang tamad. Ito ay panigurado lang na ma-repair mo ang isang electric pan. Dahil once na magkamali ka sa pag halongkat dito sa pagtanggal ng fuse, yan dito, yan dyan sa pinaka mga dugtungan dyan, kunting pagkakamali mo lang ay pwede mong hindi na ma-repair ang isang electric pan. Kahit buo ang motor, pag nasira yung rewind, adi pagpapalit ka ng motor, wala na.
gagastusan ay may-ari. Dito sa amin, ang mahal ng rewind, 395. Sabi nila, nasusunog daw ang motor. Nako po. Tagal kong nag-repair nito, hindi naman. Kung masunog ang motor, kahit may fuse, sunog talaga yan. Ingay ko. Tanggalin kaya muna natin ito, ha? Para hindi tayo mahirapan sa kalisod. Ayun. Tanggal din. Ewan ko lang kung mayroon ba ako nitong leeg. Pabasag na rin. Halos hindi na makaikot sa kalawang. So baklasin ko na ito. At hindi ko na ipakita. Para matignan natin yung bushing kung okay ba. Yan. Natanggal ko na yung mga tornilyo nya. Sunod lang natin gagawin ay gamit tayo ng flat screw. Ayan. Okay. Saka natin ito hugutin. Ayan, napakaganda pa ng bushing nito. Pagan lang natin. Ayan o, kaya ko nasabing maganda ang kanyang bushing dahil yan, napakakinis ng kanyang shafting. Dito sa kabila, ayan, napakaganda rin. Ewan ko lang kung kita sa camera. Ayan o, napakakinis pa. So gagawin ko lang nito ay langisan ng kanyang foam bag kabilaan. Ayan, pati shafting. Ayan, madami-dami na para pumunta sa foam yung langis. Tapos ito, lagyan din natin ng langis yung kanyang foam para basa. Ayan, tapos langisan din natin itong kanyang shafting. Ayan. Tapos tayo ating ibalik na yung shafting. Ayan, tapos balik ko lang yung 4 na tornilyo. Ayan, bali nabalik ko na yung 4 na tornilyo. Di ko na ipinakita. Ayan, napakalambot naman. Ayan o. So ito ay okay na. Tapos sunod natin gagawin ay andali. Putulin natin itong isang linya na nakakabit dito sa switch, yung sa power cord, dahil ito ay ating papalitan ng leeg. Yan, tanggalin natin tong tornilyo. Yung aking ipapalit na tornilyo, leeg dito mga kabutingting ay sikanhan lang, tapos kulay dirty white, dahil dito sa amin pahirapan ang pyesa pag mga ganitong sa leeg. Ayan, tanggalin natin ito. Ganon din ito, lilipat natin dito sa aking ipapalit. Yan, ito yung sinabi ko na papalit ko. Ito naman ay wala pang crack. Ayan o, wala pa siyang crack, sikanhan nga lang. Pero importante ay okay siya, kahit sabihin natin sikanhan, kaso natatanggal ang kagwang. Hayaan mo na, mamaya na lang yan. Yan, tapos tanggalin pala natin ito. Tapos tanggalin din natin ito, plus in wire connector. Ayan, balik lang natin mamaya yan. Tapos hugutin natin. Okay, tapos pasok natin dito. Ito yung ating pagpagan muna bahagya. Okay na yan. Tapos ito yung ating ipasok lang, kaso hindi tatama sa butas. Adjust muna natin ito sa gilid. Makatama si inting sa butas. Ayun, bigyan natin ang tornilyo. Nako, hindi nga yata pumasok. Ay, pumasok na pala. So, bakit ayaw? Mahirap ah.
Ay, hindi, mahirap. Ayun, pumasok din kagwang. Ilagay natin yung nut. Uy, putik. Baliktad. Hahay. Baliktad pala. Kamali sinting. Matigas yung kanyang spring. Ayun. So, tunilyo lang natin. Matigas. Hindi ko na to ilalagay. Purpose lang naman nun para tumunog pagka iyuyok ko or tataas mo. Okay na yan. Tapos, tornilyo lang natin ito. Ayun. Tapos, tanggalin natin tong tornilyo sa ilalim. Nakko, matigas. Dali, kuha tayo ng medyo mataba na Phillips screw. Ayan, meron na tayo ditong mataba na Phillips screw. Ito ating ipasok lang. Tapos, pukpukin lang natin dito. Ayan dito. Pero hindi malakas. Yung saktong pukpuk lang. Baka mamaya, babasag naman ito. Ayan, saktong pukpuk lang para gumalaw-galaw. Ayan. Try natin. Nakko, ang kamatis. Nakko, ayaw. Mukhang hindi maganda. Pasagin ko na lang ito. Matigas pa naman pagka parang umaambo na. Matigas pa naman pagka sirain mong sadya. Para makakapit yung ating vice grip. Ayun. Ayan. Gamit tayo ng vice grip. Ayun. Ayun. Nahirapan pa sinting ah. Saan gabi? Ay, invitasyon dito, upat? Ah. Kinalawang. Ihain ko muna mga kabuting-ting. Dahil para hindi mahirapan sa pag-ikot dito sa yan dito, pag isasaksak. Dahil matigas. So, lihain ko muna. Ayan, bali meron naman akong nahanap. Palitan ko na lang ito para mabilis lang. Para hindi na tumagal. Ayan, tapos ito yung tornilyo dito. Parehas lang naman halos ang butas niyan mga kabuting-ting. Okay. Okay na, tapos lagyan natin ng langis. Para swabe ang ikot pag nag-swing. Ayan. Okay. Ang tornilyo natin ito. Bend muna natin ng konti. Ayan. Okay na yan. Kuha lang ako ng tornilyo dyan. Ayan. Mayroon na tayong tornilyo. Tornilyo na natin tong swing arm. Dali ha. Tanggalin natin ito para pumasok. Sa pista diri boss. Ayan. Ha? Domingo, Sabado. Yan ka pala siguro ito pinagawa mga kabuting-ting dahil malapit na ang piyesta. Sabado tsaka Linggo, basta ganitong bakasyon talaga dito. Lalo na pagka May, napakaraming piyesta. Maraming mukbang.
Pwede lang ito. Yan. Tapos, balik lang natin itong tinanggal kong wire kanina. Para hindi tayo mahirapan sa tawag niyan, pag-bypass. Kita nyo naman ay binuksan ko na kanina pero hindi ko tinanggal yung fuse dyan. Dahil minsan mayroon talaga ang disgrasya kahit gaano pa kagaling ang magre-repair. Mayroong disgrasya. Nadidisgrasya ang motor. Sa halip na ma-repair, wala na, hindi na ma-repair. So balatan natin ito. Ayan, tapos dito natin ito itatap. Yung ating pang-bypass. Ayan, tapos dali ha. So 1.5 yung nakalagay. Pwede tuyo if dito. Pwede rin 1.5 dahil kaya ako nasabing pwedeng tuyo if dahil medyo may kakapalan yung kanyang stator. Kaya pwede yan sa tuyo if. Pero 1.5 lang yung aking ilalagay. So lagyan lang natin ng soldering lead yan. Yung dalawang terminal sa capacitor tsaka itong dalawang wire na ikakabit natin sa capacitor. Utol pa, sayang. Yan, bago ko to ihinang tong dalawang wire, lagyan ko muna ng tube para iwas ground kung sakaling dumikit yung terminal ng capacitor. Saka natin ito ihinang. Dali ha. Okay na to. Ayan. Tapos lalagay, gaganyanin ko lang. Pasok ko lang itong tube. Okay na yan. Ito yating tornilyo. Dito ko to ito tornilyo. Or pwede rin dito na lang. Okay na yan. Tapos hinang ko pa pala ito. Alam mo nang maliit yung naputol ating gamitin dahil sayang. Yan. Hinang ko lang ito dito. Okay na yan. So, testing natin. Andar na ba? Yan ay naka number 1 pa yan. So, saksak ko lang dito yung power cord. Tingnan natin. Ayun, umiikot na. Kaso ayaw mag-swing. Bakit? Kamatis. Dali ha, bakit ayaw mag-swing? Okay tayo dyan. Haba na yung video natin ha. Ayaw mo mababa. Dali ha, bibihin natin ito, masyadong maiksi. Pero hindi ko naman ito pinakailaman. Binihin ko lang ito konti kanina. Ayan. Tumili natin ulit. Okay. Tingnan natin, saksak ulit dito. Ayan. Nag-swing na. Kaso lumalagitik pa rin. Ano bang nangyari nito? May tama yata. May tama yata. Kung ano nito ha. Tingnan natin. Nag-swing na ba? Ayan, nag-swing naman ha. Pero para yatang mahaba. Okay lang. Steady ko lang ito. Lagay ko sa number 3 para ito yung ating maliha yung shafting dahil sobrang kalawang. Okay na yan. Langisan lang natin yung shafting. Ayan. Tapos ganyan lang natin para pumasok yung nakalangis doon sa loob. So okay na ito. Maandar na.
Nalilinisan ko muna yung screen nito. Kalawangin pa naman. Ayan, nalinis ko na yung mga dapat linisin. So ito yung aking assemble na. Kasama na rin natin to sa pagtornilyo yung kanyang screen para mas matibay pa. Ayan. Tapos lagay na rin pa rin natin ito kahit naka-tornilyo na yung screen. Kaso maluwag na pala. Uy, kamatis. Hindi ko pala ito nahigpitan. O baka sablay. Okay na yan. Bago ko tatakpan, testing muna natin kung mag-swing ba siya. Yan, saksak muna dito yung power cord para hindi ako magtanggal kabit. Ayan, may ikot na. Ayan. Ako, tama. Ayan, mabilis. Dahil naka number 3 na yan. Maingay masyado yung ilis eh. Ilagay natin sa number 1. Ayan. Nako. Lakas yung vibration niya. Lakas yung kanyang vibration. Hindi pwede ito. Punutin natin. Okay ha. Ay. Malakas yung kanyang vibration. Kaganyan lang natin ito bahagya. Para malakas yung kanyang tunog. Wala namang hangin masyado. Tingnan natin, saksak ko dito kung maingay ba siya. Or malakas ba yung vibration. Ayan, okay na ito. So nagiging problema lang sa electric fan ito ay sira yung fuse, tapos pinalitan na rin natin ang capacitor dahil medyo may kabagalan na. Tsaka nagpalit na rin tayo ng leeg para mag-swing. Yun nga lang, sikanhan lang yung ating leeg na nilagay. Pero maayos naman kahit sikanhan, walang crack. Ayan. Balik lang natin itong kanyang ayan. Yan ay number 1 pa lang. Saksak natin ulit dito yung power cord. Ayan. Okay na. Lagyan natin sa number 2. Nako, malakas. Parang lumakas yung kanyang vibration ng kagwang. Atay, tanan. Ayan o. Malakas yung vibration. Number 3. Sa number 3 halos wala. Okay lang. Sa number 2 lang. Ito mga kabutingting ay kaya siya nagiging maingay dahil ito sa kanyang LC. Hindi na maganda. No, okay na ito mga kabutingting. Hindi naman siya ganun kalakas yung kanyang vibration. Mahirap kasi maghilot. Yeah. So okay na ito. Tanggalin na natin. Nakaisan tayo. Ito tayo sa electric fan na ito kung magagawa pa ito dahil ano pa naman ito, gawang chikwa. Gawang chikwa.
Yan, tanggalin natin tong grills bago natin saksak. Ako, matigas. Pag malambot ang ilisin nito, yan, napakalambot. Tingnan nga natin kung may ugong ba ito. Saksakan ito. Ayan, nakasaksak na yung power cord nito, kaso lagay natin sa number 1. Nakaw, sirap. Ayun, di pala. May sablay din. Ayan, naka number 3. Wala. Walang ugong. Check natin yung dalawang linya sa capacitor. Kung wala itong resistance na wala tayong makukuha, ayawan ko ito. Maubos lang oras ko nitong electric pan na ito. Dahil ito pag nga ganito talaga, motor ang problema nito. Diretsuhin na natin. Ayan. So ito yung wire sa capacitor, putulin natin. Tapos balatan lang natin. Mukhang inabot na ako dito ng init. Ayan. Tapos gamit tayo ng tester. Sinsya na maingay. May sasakyan. Ayan, di na maingay yung sasakyan, kaya pinost ko na rin muna. So ito yung ating tester. Ayan, wala tayong nakuha ng resistance. So, ibig sabihin, motor ang problema nito. Hindi ko na to i-repair. Maubos lang oras ko dyan. Tapos hindi pa sigurado na magagawa. So isa lang yung ating nagawa sa electric pan. Bali yung washing na lang ang ating isusunod. So ganyan. So iligpit ko muna yung gamit ko. Doon tayo sa washing. So yan, bali ito yung ating isusunod. Lagay lang natin yan dyan. Ito, tabi lang natin. Ayan. May pera. Ilagay lang natin yan dyan. Pati ito. Yan, white twisting house ito mga kabuting-ting. White twisting house. Saan natin lagay? Diyan na lang natin lagay yan. Kuha tayo extension. Tapos yan, power cord. Nako, walang wala tayong nito, adapter. Dali, push ko muna, tawagin ko may-ari. Ayan, bali ang ginawa ko na lang mga kabuting-ting ay tinanggal ko na lang yung isa dito sa ito para sa ground lang naman yan. Walang problema kahit tanggalin. Ito lang ang dalawa ang pinaka-importante. So saksak natin. Pero ang sabi sa akin ng may-ari nito, umaandar naman daw, kaso ay isang way lang or ayaw mag-reverse sa madaling salita. So ito ating pihitin. Balik lang natin yan dyan sa normal, tapos pihitin natin. Ayan. Kaso maingay. Oh, tsaka nagre-reverse din. Yun nga lang, maingay. Parang barko. Pero siya, mahirap pigilin yung kanyang pulsator. Mahirap pigilan. Ayan, nag-pause. Ewan ko kung na-play ba yun kanina. Ito, umaandar, nagre-reverse. Kaso, ay napakaingay. Yan o. Ayan. Kaso, huminto naman din. Ayan, huminto yung timer. Galawin natin ng konti. Ayun. Napakaingay. Pero nagre-reverse siya. Pahinto-hinto nga lang yung timer. So, mahirap siyang pigilan. Ugutin natin.
tanggalin natin tong tornilyo sa pulsator. Tingnan natin kung bakit ito napakaingay. Paandarin natin ito na walang pulsator dahil baka mamaya kaya siya maingay dahil yung pulsator sumasaya doon sa pinaka sahig nitong tab. Tanggalin ko muna ito, hindi ko na ipakita. Wala akong nahihirapan ako sa pag-video dahil wala akong taga-video. So ayan, bali natanggal ko na yung pulsator. Ngayon, paandarin natin na wala siyang pulsator. Dahil kung pag nag-iingay pa rin ito, ibig sabihin may problema yung kanyang gear case. So saksak ko dito yung power cord. Kaso ayaw naman tumunog. Ayun. Tumunog. Kaso napakaingay. Wala na, may problema ang gear case nito. Ikutin natin. Tapos yung kanyang timer may problema din dahil pahinto-hinto. Dali ha. Hindi yata natin ito marirepair dahil wala yung mayari. Lumayas yung mayari nito. Nandiyan yung mayari ya? Tag-ija ba? Ha? Wala pa? Matis. Magpapagawa iiwanan tayo. Maubos ang oras lang natin ito. Tingnan natin sa agoy. Test na. Ayan. Tingnan natin dito. Sa pinaka... Uy, wala na palang mga tornilyo ito. Wala na. Dali ha. Yan. Grabing kalawang na. Yung dryer nito hindi na kaya. Ayan o. Hindi na kaya yan pagka ganyan. Tsaka may tagas na rin yan. Ayun, yung gear case ang problema nito. Kaya siya napakaingay. Ayan, kausapin ko muna yung mayari. Or antayin ko pa muna kung ipapagawa niya pa ito dahil gear case ang problema nito. At saka yung kanyang timer na humihinto-hinto. Ayan, kung maririnig nyo, hindi pa kung makikita nyo, hindi pa tapos at hindi na rin siya nagitik na magiging katulad nito. Ayan o. Ayan. So, antayin ko muna yung mayari. Ayan, bali update to kayo dito sa aking ginagawa. Bali hindi ko to ma-repair siguro sa ngayon dahil wala yung may-ari, umalis. Siguro yung electric pan na lang muna yung aking bali yung electric pan lang muna yung aking ni-repair ito. Hindi ko to ma-desisyonan kung mapa-repair ba ito ng may-ari dahil daming problema nito. Ito, timer, at saka yung kanyang gear case o gearbox. Kung hindi ko papalitan yung gearbox, sisirain din yung motor. Kasi ang reklamo lang sa akin ng may-ari nito was timer lang. Isang way nga lang yung sinabi niya pero nagre-reverse naman siya. Pero pahinto-hinto. Ayan, tumunog na naman. Ayan o. So, yan. Dito ko na siguro tapusin yung video ko sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo at mayroon kayo ditong natutunan, baka pwedeng palike. Tapos, pakishare na rin at higit sa lahat, kung bago kayong napadpa dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag meron akong mga bagong i-upload na video. So yan, ako'y mag-iiwan na po sa inyo. Nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye-bye na po.